Naalala ko tuloy yung post ng Jones Cup. Ang sarap magluto sa Taiwan. Mas masarap magluto sa France. May Michelin star pa. Kahit si Bill Simmons tinawag na craziest home cooking sa basketball in recent memory yung nangyari sa France at Japan. Ito kasi yung last play sa fourth na tinawagan ng foul si Kawamura na meron pang 4-point play. Meron kasing foul nun mula sa 3-point area. Sinabi ni Kawamura sa interview, wala namang foul dun. Foul sa hangin, baka meron. Saka lamang din ang apat doon ng Japan, 84-80, nasa 10 seconds na lang. Sumigaw na rin ang coach ng Japan na hindi si Matthew Strassel yung first option ng France na denied nila yung pasa. Pero yun nga lang, nasa tight situation na si Kawamura, naiiwas na sana. Ang makikitang contact lang naman doon parang humawak sa may bewang. Parang ganito din yung nangyari dati kay Bronson. Isa pa doon, na-eject si Rui Hachimura dahil sa foul kay Rudy Gobert. Tinawagan kasi yun ng unsportsmanlike foul. Yung mga fans sinabing yun ang pinakamalambot na tawag na nangyari sa basketball. May isang play pa doon na may nabangga si Hachimura, pero itong kay Gobert, sabi ng mga commentator, dapat talagang tawagan ng unsportsmanlike foul dahil hindi bola yung hinabol ni Hachimura kundi yung kamay na ni Gobert. Hindi kasi gumagana noon ang defense ng France kaya ineject na lang si Hachimura. 24 points ang ginawa niya na meron 10 out of 16 pa sa field. Masyadong malambot yung tawagan ng mga referee lalo na kay Hachimura. Si Kawamura naman meron 29 points at 6 out of 15 sa 3-point area na may 7 rebounds at 6 assists. Literally lahat pa ng babantay kay Kawamura may height advantage. Nakalusot doon sa upset ang host na France kontra sa Japan. Pinahirapan sila ng todo. Naging trending pa doon si Kawamura na ang player na muntik nang maka-upset sa powerhouse team na France. Kaso hindi nagustuhan ng mga fans, writer, analyst sa buong mundo yung nangyari sa game dahil tingin nila rig yung game. Yun ang magiging pinakamalaking upset sana kung nagkataon dahil underdog ng malaki noon ang Japan kontra sa France. Si Victor Wembanyama naman umiscore ng 18 points, 11 rebounds at 6 assists. Yun nga lang na-injured si Wemby. Ilang beses kasi niyang hinahawakan yung tagiliran niya. After nung game, ang sinabi ni Wemby, hindi talaga tagiliran niya yung may injury kundi ibang parte ng katawan. Ang last game ng Japan sa elimination versus Brazil, magkakaroon sila ng chance na makapasok pa sa next round. Yun nga lang, kailangan nilang manalo na mahigit 24 points. Dahil so far, ang dalawang best third team ay Spain at Puerto Rico sa ngayon. Tinalo ng Spain ang Greece na -5 na sila tapos yung Greece -14 sa Group A. Pang-apat doon ng Greece, nasa 27 points at 11 rebounds pa noon si Giannis. Yung Spain at si Salty Aldana nasa 19 points at 12 rebounds. Sumabla yung 3-point shot ni Giannis na pantabla sana nung nasa less than 1 minute na ng game. Yun ang nag-iisang attempt niya mula sa 3-point area. Na-outscored pa ng Spain sa second quarter yung Greece 28-13. Tapos nung third quarter, na-outscore naman ng Greece yung Spain 21-13. Powerhouse team pa rin naman talaga yung Spain kahit yung Greece merong NBA superstar. Ang huling makakalaban ng Greece, Australia. Kailangan nilang manalo ng mahigit 17 points. Yung Spain at Canada naman, kapag natalo ang Spain ng mahigit 25 points, may chance pa sa makapasok doon ang Greece. Pero nakadepende pa yun sa Group B and C. Pero kapag ang Canada, Australia at Spain nagkaroon ng 2-1 record, pasok silang tatlo. Wala na kasing magiging 2-1 na third place sa Group B, sa Group C na lang yung possible. Ito yung mga schedule para sa paparating na basketball tournament sa Olympics. Magsisimula yon sa July 27. GMT ang time zone. Para makipart pa rin ng game, nasa comment section yung link para din sa tutorial at sa promo code kung paano rin makuha yung bonus.